Iniimbestigahan na po ng Armed Forces of the Philippines ang ulat mula sa Indonesia na may mahigit 1,000 ISIS operatives sa Pilipinas. Kasabay nito, mas mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon sa mga pantalan sa bansa. Nakaalerto rin ang Philippine Coast Guard kaugnay ng impormasyon tungkol sa di manoy 7 sasakyang may dalang pampasabog. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, patuloy na inaalam ng militar at ng pulis itong katotohanan, kung may katotohanan itong nakalap na impormasyon na may balak ang isang hindi pa napapangalan ng grupo na magsagawa ng pambobomba gamit ang mga sasakyan sa mga pantalan at mga ro-ro vessel sa hindi patukoy na bahagi ng ating bansa. Nakalap ang impormasyon ilang linggo matapos magsimula ang sigalot dyan sa Marawi City, kung saan una nang sinabi ng militar na hindi nila iniaalis ang posibilidad na magsagawa ng diversionary attacks itong mga supporters at sympathizers ng ISIS at maging ng Maute Group. Ilang beses nang nagbabala ang militar na maaring magsagawa ng diversionary attacks sa mga supporter ng Maute Group at maging ng ISIS. Kaya hindi binabaliwala ng militar ang ulat mula sa Indonesia na may 1,200 na ISIS operatives na raw sa Pilipinas. Bagamat naniniwala ang AFP na masyado itong malaking bilang, kailangan raw itong i-validate. Una sa lahat, we are going to validate yung number na yan. Hindi natin pwedeng sabihin na mali yan, but we're going to validate it. It has to go through a process ng validation. Ikalawa, given that number, kailangan talaga natin na ipagpatuloy yung ginagawa nating operation ngayon. Ang sentro ng ating operation against the terrorists ay dito sa Maute. Maute ISIS na ginagawa natin sa Marawi. Sa gitna nito, 7 sasakyan na umano'y may kargang pampasabog ang nasa lookout bulletin ng Philippine Coast Guard sa mga pantalan at terminal sa buong bansa. Ito'y matapos makakuha ng impormasyon ng PCG mula sa PNP Maritime Group na maaring isakay ang mga sasakyan sa mga pampasaherong barko o di kaya sa mga ro-ro ferry. Yung mga sasakyan na nakalista doon sa info bulletin are believed to be carrying improvised explosive device. At ang pwede lang na maging daanan nito, maging carrying, bukod sa of course pwede mag-travel yan, land-based. Pero pagdating dun sa mga isla-isla na, sasakayan ng ro-ro. Kumakalat sa social media isang memo ng 904th Maritime Police Station ng PNP Maritime Group sa Zamboanga del Norte na nagbibigay babala sa mga operations manager ng mga shipping line. Totoo man o hindi, inaksyonan na ng PCG ang impormasyong kanilang natanggap. May mga incidents tayo ng bombing before, no? Pero hindi ginamit ang sakyan, pero ito on board ship, mahirap ito, kaya mabuti na yung nag-iingat tayo at hindi tayo magpakampante kung mayroong information na ganito. Ma'am Jess, we can only imagine na hindi madali itong trabaho ng ating mga security forces para tiyaking ligtas nga ang ating bansa mula sa banta ng terorismo, at naiintindihan din natin the secrecy na pumapalibot nga dito sa impormasyong tungkol dito sa mga magsasagawa di umano ng pambobomba gamit ang mga sasakyan at target nga yung mga ferry at yung mga port terminals sa ating bansa. So pinag-iingatan ng mga ganitong uri ng impormasyon, Ma'am Jess, verified man o hindi, para hindi magdulot ng panic at makompromiso itong mga hakbang ng ating security forces para pigilan ang ganitong banta. Sa kabilang banda, dapat din timbangin dahil may karapatan din naman ang publiko na malaman na may nagbabadyang banta pala na tulad dito, unverified man o hindi, para sa gayon makagawa rin ng pagbabantay at pagmamatsyag itong ating mga kababayan at syempre mag-guide din yung decisions nila sa kanilang movements at kanilang travel plans sa mga susunod na araw. Ma'am Jess. Chino, I'm reading from my phone, yung article from the Agence France Presse, AFP, about itong kung saan nagsalita itong Defense Minister ng Indonesia. Ang pangalan niya ay Riamizard Riakudo, kung saan binanggit nga niya yung 1,200 ISIS militants daw na nasa Pilipinas, 40 lang yung galing Indonesia. Pero ang nakababahala rito, ang pag-describe niya sa mga militant na ito ay killing machines. Chino? Yes, Ma'am Jess. Yung figures na 1,200 na nagmumula sa gobyerno ng Indonesia, sinasabi ng ating sandatang lakas na medyo bloated itong figures na to. Bagamat sinabi na nga
hindi ito binabaliwala. Ang totoong bilang ng militar o yung binabantayan at patuloy na bine-verify, yung figures ng ISIS na foreign fighters is around 30 to 35 fighters daw, no, mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, no, lalong-lalo na dun sa mga bansa na merong ISIS presence. Nakita naman natin itong mga nakarang linggo, meron ng mga na-recover na mga patay na mga foreign jihadists kung tawagin, no, na pumunta talaga dito sa Pilipinas para tumulong dito sa Maute Group na pinaniwala ang nasa likod nga nitong sigalot na nangyayari ngayon sa Marawi City. Now, whether killing machine ito or hindi pa malinaw dahil hindi pa natin alam yung totoong backgrounds ng mga ito, no? Pero we have to remember din, Ma'am Jess, yung Islamic State sa Middle East, particular dyan sa border area ng Syria, Iran at Iraq, ay medyo napudpud na sila, no? Medyo natalo na sila dito ng mga coalition forces at ang impormasyon coming from the international intelligence community ay marami na sa kanilang nagsibalikan at meron ding opinion nga na maaring dito sila pumupunta sa Pilipinas dahil para sa kanila, no, parang mas winnable, no, at mas nakakalaban sila dito dahil tayo third world country at hindi kasing lakas ang ating sandatang lakas kung ikukumpara doon sa mga coalition forces na pinamumunuan ng mga first world countries na malalakas ang militar. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.